Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga taga-subaybay sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Ven Lones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan na ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong balitang negosyo, balitang pampalakasan, balitang showbiz at mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa ating bansa para sa ating regional news. Samantala, maaari niyo po kaming sundan sa aming Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Antabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, nakabalik na kagabi si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. mula sa Japan. Kasunod ng kanyang 4 na araw na working visit sa Osaka. Sa kanyang arrival statement, sinabi ng Pangulo na naging matagumpay ang kanyang working visit sa Japan. Naiuwi ni Pangulong Marcos ang mga bagong investment, commitment at inilunsad ang Philippine Pavilion for World Expo 2025. Kabilang dito ang partnership sa Canadivia Corporation at Philippine Ecology Systems Corporation para sa Waste to Energy Project at Green Shipbuilding Initiative ng Tsuneshi Group sa Cebu na bubuo sa kauna-unahang methanol dual-fueled Kamsar Max bulk carrier. Ayon sa Pangulo, tiyak nalilika ito ng trabaho para sa mga Pilipino at maglalagay sa Pilipinas bilang nangunguna pagdating sa clean energy at green shipping. Nakapulong din ng Pangulo ang mga opisyal sa turismo ng Japan para magkaroon ng maraming oportunidad sa mga manggagawang Pilipino. Isa sa highlights ng pagbisita ni Pangulong Marcos sa Japan, ang pulong sa Japan Aerospace Exploration Agency para pag-aralan ang kolaborasyon ng Pilipinas pagdating sa space technology. Nagkaroon din ng pagkakataon si Pangulong Marcos na makasama ang Filipino community sa Japan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nais ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na tumatak ang kanyang panunungkulan bilang isang pagbabago para sa pag-unlad. Kasabay nito ay pinangako ni Pangulong Marcos na pagkatapos ng kanyang termino sa 2028, makikita at mararamdaman ng mga Pilipino ang mga malaking pagbabago sa kanilang buhay. Sa ika-4 na bahagi ng Episode 2 ng BBM Podcast, ibinahagi ni Pangulong Marcos na sa lahat ng hinawakan niyang posisyon sa gobyerno, lagi niyang tinitiyak na malaki ang naitutulong niya para mapaunlad ang buhay ng kanyang nasasakupan. I absolutely insist that in 2028, when I leave this office, there are significant and tangible changes for the better in the life of each Filipino. Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones.
Nanawagan si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa mga overseas Filipino worker o OFWs na maging aktibo sa pagtatatag ng isang bansang malakas at nagkakaisa tulad ng pagsasakripisyo ng mga Pilipinong lumaban para sa kalayaan ng Pilipinas. Sa kanyang talumpati sa Filipino community sa Osaka, Japan, binigyang diin ni Pangulong Marcos ang mahalagang kontribusyon ng mga OFW sa kaunlaran ng bansa. Hinikayat din ito ang mga Pilipino na maging bahagi ng bagong Pilipinas. Tungkulin natin bumuo ng isang kinabukasang karapat-dapat sa ating lahat. Isang bayang pinapanday sa tapang, pag-asa at pagmamahal. Ang isang bagong Pilipinas. Samantala, ipinaalala ng Pangulo na ang kalayaan at oportunidad ng bansa ngayon ay bunga ng mga sakripisyo ng ating mga ninuno. Dahil dito sinabi ng Pangulo na responsibilidad ng bawat Pilipino na igalang ang nasabing pamana sa pamamagitan ng pag-aambag sa pag-unlad ng Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, hinikayat ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang mga kabataang Pilipino sa Japan na yakapin ang kanilang lahi at palalimin ang koneksyon sa Pilipinas sa pamamagitan ng pag-aaral ng wikang Filipino at kulturang Pilipino. Ayon kay Pangulong Marcos, malaki ang papel ng mga Filipino-Japanese youth sa pagpapalakas at pagpapaunlad ng relasyon ng Pilipinas at Japan. Anya, mahalaga ang mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino sa ibang bansa bilang tulay sa matatag na koneksyon ng kulturang Pilipino sa iba't ibang lugar sa mundo. I hope you will join me and the Philippine nation in helping our community here in Japan to grow even more in love with the Philippines, to learn and embrace fully your Filipino identity, to support our nation's aspirations for unity, for peace, and for prosperity. Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa mga Pilipinong manggagawa sa ibayong dagat ang walang humpay na pagsisikap ng gobyerno para sa kanilang kapakanan at pagpapagaan sa pagbiyahe, palabas at papasok ng bansa. Ipinunto ni Pangulong Marcos ang mga inisyatiba ng gobyerno na layunin ang mas ligtas at mas marangal na trabaho sa ibang bansa. Kasama na rin anya rito ang pagbibigay ng maayos na proseso sa mga overseas Filipino worker na nais nang bumalik sa Pilipinas. Masigasig din ang ating pakikipag-ugnayan sa iba't ibang bansang tumatanggap ng ating manggagawa para makabuo at ng bilateral labor agreement upang matiyak natin na ligtas at makatao ang trabaho at nabibigyan ng pagkakataong umunlad ang ating mga kababayan. Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Nakataas ang Alert Level 3 para sa mga Pilipino na nasa Israel at Iran kasunod ng paglulunsad ng dalawang bansa ng mga panibagong pag-atake. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, sa ilalim ng Alert Level 3 ay voluntaryo ang repatriation o pagpapauwi sa Pilipinas ng mga Pilipino habang patuloy ang paghikayat sa mga ito na umuwi na ng bansa. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, umaabot sa mahigit 30,000 ang overseas Filipino workers o OFW sa Israel. May 150 ang nagpahayag ng interes na umuwi mula na magkaroon ng tensyon sa dalawang bansa. Sinabi rin ng DFA na mayroong 1,180 Pilipino ang naninirahan sa Iran na karamihan ay kasal sa mga Iranian. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Samantala, 26 na mga Pilipino ang nakaalis na mula Israel sa pamamagitan ng Voluntary Repatriation Program ng Embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv, Israel. Ang mga ito ay sinamahan ni Philippine Ambassador to Israel, Eileen Mendiola, at DMW OWA team ng Embahada sa Allenby Border Crossing nitong linggo upang matiyak ang matiwasay na pagtawid mula Israel patungong Jordan. Inayos ng embahada ang transportasyon ng mga umuwing Pilipino, transit visas, travel documents at plane tickets pauwi ng Pilipinas. Bago umalis na malagi muna ang mga ito sa DMW shelter, binigyan ng relief packages at free legal services patungkol sa mga nakalaang benepisyo. Pinoproseso na rin ngayon ang pag-uwi ng 33 pang iba na mga Pilipino para sa second batch sa ilalim ng Voluntary Repatriation Program. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Dahil sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr., tinaasa ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth ang coverage nito para sa kidney transplant sa 230%. Mula sa 600,000 piso, itinaas ito hanggang 2 milyong piso. Ilan lamang ito sa mas pinaganda at pinalawak na benepisyo ng mga health package sa Pilipinas. Bukod sa kidney transplant, pinalawak din ang bilang ng mga sesyon ng hemodialysis mula 70 hanggang 156 taon-taon. Layunin nito na makatulong sa pinansyal ng mga Pilipino na mayroong stage 5 chronic kidney disease o CKD. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na tinaasa ng PhilHealth ang Z-Benefit Package nito para sa kidney transplant procedure mula nang ilunsad ito noong 2021. Ipinangako ni PhilHealth President at Chief Executive Officer Edwin Mercado na pagagandahin pa ng ahensya ang mga benefit package nito. Patuloy naming ipinatutupad ang adhikain ng ating mahal na presidente, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., na bigyan ng pag-asa at bagong buhay ang mga Pilipinong nagtitiis sa kanilang mga dinaramdam. Si PhilHealth President at Chief Executive Officer Edwin Mercado. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Positibo ang Department of Agriculture o DA na maibabalik ang mga kritikal na tungkulin ng National Food Authority o NFA, partikular sa pagpapatatag ng supply at presyo ng bigas sa bansa. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na sa inihain na panukalang batas ay naglalayong amyendahan ang mga pangunahing probisyon ng Rice Tarification Law para bigyan ng kapangyarihang pangregulasyon ng NFA sa pamamahala ng buffer stocks. Sa pamamagitan nito, makokontrol ng ahensya ang pamamahagi at pagbebenta ng bigas, maging ang pagtatakda ng floor price para sa palay. Inaasahan din na masusuportahan ng mga kooperatiba ng mga magsasaka at tumatanggap ng rice processing systems na pinondohan ng Rice Competitiveness Enhancement Fund. Ayon sa DA, sa panukalang batas, ang NFA na rin ang mag-aayos ng mga protocol para sa pag-aangkat ng bigas upang matiyak ang mabilisang pagtugon sa mga kakulangan at bigla ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nakahanda ang Department of Transportation o DOTR na mamahagi ng fuel subsidy sa mga maapektuhan ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Ayon kay DOTR spokesperson Assistant Secretary Mon Ilagan, dinisenyo ang fuel subsidy program
para makatulong sa biglaan at hindi inaasahang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Layo ng hakbang na matulungan ang mga mananakay sa posibleng epekto ng pagtataas ng pasahe ng pampublikong sasakyan. Iginiit ni Ilagan na kasama rin sa fuel subsidy ang mga hindi nagpalista para sa PUV Modernization Program. Nilinaw ni Ilagan na magpapatuloy ang proseso kaugnay sa hirit na taas pasahe ng mga grupo ng transportasyon kahit pa mamahagi na ng fuel subsidy. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nagpapatuloy ang kampanya ng pamahalaan para sa proteksyon ng mga mamamahayag sa bansa. Sa panayam ng programang Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS, sinabi ni Department of Justice o DOJ Assistant Secretary Jose Dominic Clavano IV na walang iniulat na napaslang na mamamahayag noong nakaraang taon. Umangat rin ang press freedom ng Pilipinas batay sa 2025 World Press Freedom Index na inilabas ng Reporters Without Borders. Kaugnay nito, sinabi ni Clavano na patuloy ang kanilang investigasyon sa mga kaso na may kaugnayan sa mga mamamahayag noon pang nakaraang taon. Siyempre, meron po tayo mga tinitignan na mga kaso at sa tingin po ng Department of Justice, one life lost is one life too many. No? So, itong mga kaso na to ay hindi talaga natin papakawalan at hindi mawawala sa ating trabaho ang paghahanap at pagkamit ng hustisya sa mga kaso na ito. Si DOJ Assistant Secretary Jose Dominic Clavano. Ang Pilipinas ngayon kasama si Ben Blones. Pinalawak pa ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang listahan ng mga gamot na exempted sa Value-Added Tax o VAT sa inilabas na Revenue Memorandum Circular No. 62-2025 ng BIR, karagdagan pang 10 gamot para sa cancer, diabetes, high cholesterol, hypertension at mental illness ang isinama sa listahan ng exempted. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., lahat ng mga Pilipino na nakakaranas ng chronic at nakamamatay na sakit ang makikinabang sa pinakabagong update sa listahan ng VAT-exempt products. Ang VAT exemption ay alinsunod sa Republic Act No. 10963 o Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRAIN Law at Republic Act No. 11534 o Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises o CREATE Act. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Iba't ibang trabaho sa public healthcare sector ang alok ng Department of Health o DOH sa binuksan nitong Nationwide Job Fair 2025 simula ngayong araw. Nasa 12 malls na makikibahagi ang kapartner ng DOH kung saan sa Metro Manila. Ang job fair ay ongoing sa SM City Grand Central sa Caloocan. Higit 1,800 ng mga bakanteng posisyon, kabilang ang mga doktor, nurse, medical technologist, administrative staff at iba pang healthcare-related roles ang bubuksan sa job fair. Sa SM City Grand Central, ang mga bakanteng posisyon ay mula sa DOH-attached agencies nito at ilang government hospitals gaya ng San Lazaro Hospital, Dr. Josefa Belia Memorial Hospital, Philippine Heart Center at Lung Center of the Philippines. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, bago po sa pagpapatuloy natin sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon, dumako muna po tayo sa Malacanang para bigyang daan ang press briefing kasama po si Undersecretary Claire Castro.
kababayang Pilipino sa Israel, Iran at mga kalapit na bansa. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na nagsasagawa ng repatriation efforts si Secretary Hans Kakdak at ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Sa ngayon, nasa Amman, Jordan na po ang sa handing masisimulan ang repatriation ng ating mga kababayan mula sa Iran sa mga darating na araw. Kasabay nito, tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. May mga nakahandang temporary shelter, food at financial assistance, at lahat ng kinakailangang suporta para sa kanilang ligtas at maayos na pagbabalik. Para sa mga repatriates, may nakahandang 150,000 pesos financial assistance, transport at accommodation support, medical assistance at livelihood at training packages upang matulungan silang makapagsimula muli sa bansa. Para naman sa mga magpapasyang manatili rito, bukas ang mga programa ng pamahalaan para sa rescaling o reskilling negosyo at job matching. Patuloy ang ating pagbabantay at koordinasyon para masiguro na walang Pilipinong mapapabayaan sa gitna ng krisis na ito. Muli po nating hinihikayat ang ating mga kababayan sa Israel at Iran na makipag-ugnayan sa ating mga embahada at konsulado para sa inyong kaligtasan at gabay. Matagumpay na nagtapos ang working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Osaka, Japan, kung saan nakamit ang mga kasunduan na magbibigay ng trabaho, dagdag ng pamumuhunan at bagong oportunidad para sa mga Pilipino. Sa World Expo 2025, ipinagmalaki ng Pangulo ang Philippine Pavilion na nagtatampok sa kultura, inobasyon at pangakong paunlarin ang turismo at negosyo sa bansa. Kasama sa mga naging bunga ng biyahe ang Waste to Energy Project ng Candanevia Corporation at Pileco na magbibigay ng malinis na enerhiya at trabaho sa Maynila. Sa Cebu naman, sisimulang ng Tonisiac Group na ang pagpapagawa ng kauna-unahang methanol dual-fueled Kamsarmax bulk carrier na magpapaangat sa Pilipinas sa larangan ng green shipping. Nakipagpulong din ang Pangulo sa tourism leaders ng Japan para palakasin ang turismo at lumikha ng mas maraming trabaho. Tinalakay rin kasama ang Japan Aerospace Exploration Agency ang mga malalim na pagtutulungan sa space technology para sa disaster monitoring at tulong sa ating mga magsasaka. At sa kanyang pakikipagkita sa Filipino community sa Osaka, pinasalamatan ng Pangulo ang kanilang sipag at giting na nagbibigay ng karangalan sa Pilipinas. Iyan po ang naging bunga ng biyahe ng Pangulo, mahakbang para sa bagong Pilipinas na may mas maraming trabaho, negosyo at oportunidad para sa bawat Pilipino. Ang Pilipino ay nagkaroon na talaga ng napakagandang reputasyon sa buong mundo. At nangyari yun dahil sa inyo. Kayo mga OFW, kayo mga naninirahan na Pilipino na naninirahan sa iba't ibang lugar. Bilang inyong lingkod, pinapahalagahan ko ang ating bukas na ugnayan. Kung kaya't nagagalak ako sa pagkakataong ito na makasama kayong lahat. Ngayong araw, nagtungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Marawi City upang personal na tignan ang kalagayan ng mga pangunahing proyekto
para sa patuloy na pagbangon ng lungsod. Layon din ng Presidente na tiyaking na ipapatupad ang mga direktiba para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Unang ininspeksyon ng Pangulo ang Temporary Learning Spaces o TLS sa Barangay Sagunsongan. Dito, kanyang pinangunahan ng donasyon at pag-install ng Starlink units para mabigyan ng maayos na internet ang mga guro at mag-aaral. Nagbigay din ang Office of the President ng school bags at school supplies sa mga estudyante. Ipinag-utos naman ng Pangulo na tiyakin ang kalinisan at kaligtasan ng mga paaralan at pabilisin ang rehabilitasyon ng mga permanenteng paaralan sa tulong ng DepEd, DPWH at DILG. Sunod niyang binisita ang Marawi Dansalan Integrated School, kung saan ipinag-utos ng Pangulo ang agarang pagkumpleto ng kuryente, tubig at mga kinakailangang pasilidad para maisagawa na ang paglilipat ng mga mag-aaral mula TLS. Binilinan niya ang DepEd at DPWH na tayakin ang mabilis na pagtugon sa mga pangangailangan ng paaralan. Sa Marawi City General Hospital naman, masaya pong iniulat ng Pangulo na mayroon ng kuryente ang ospital. Ang natitirang direktiba niya ay tiyakin na makumpleto na ang paglalagay ng tubig para sa agad na balik operasyon ng ospital at makapagsilbi na ito sa ating mga kababayan sa Marawi at mga karatig lugar. Tinignan din ng Pangulo ang Port of Marawi, kung saan inatasan niya ang DOTR at PPA na pabilisin ang pagbabukas ng mga pantalan para mapabuti ang biyahe ng mga pasahero at transportasyon ng mga produkto. Kanyang binigyan diin ang pangangailangan na tiyakin ang supply ng tubig sa lugar sa tulong ng OPAMRDA, or rather OPAMR at LUWA. Sa pagtatapos ng kanyang pagbisita, nakipagpulong ang Pangulo sa mga sundalo ng 103rd Infantry Brigade at tiniyak ang pagsuporta sa kanilang mga pangangailangan. Kabilang na ang planong pagtatayo ng multipurpose building at barracks at pagbili ng garbage trucks. Lahat ng ito ay patunay ng determinasyon ng Pangulo na muling itayo ang Marawi bilang isang mas ligtas at mas maunlad na komunidad. Tuloy-tuloy po ang suporta ng pamahalaan sa pagbangon ng ating mga kababayan. Salamat po kay PBBM sa pagbigay po ng Starlink Internet access sa aming school, lalo na sa aming kapwa-guro sa Angoyo National High School. Ito ay malaking tulong sa aming mga mag-aaral. Kasi remote area po kami, far lang. Yung mga anak namin doon, hindi masyadong maka-research sa mga lesson nila. Maraming salamat lalo po kay Pangulong Ferdinand Marcos. Ito po ay makatulong sa amin. So we are very thankful to our beloved President Bongbong Marcos for the donation that he has given to our school. With the learners of 241, maraming tulong ito sa mga estudyante. At maaari na po tayong tumanggap ng inyong mga katanungan. For the first question, Ms. Clay Pardilla from PTV4. Magandang hapon po, Yusek. Vice President Duterte questioned our national debt. Ang sabi niya po, bakit 16 trillion pesos ang utang pero walang nakikita? Dapat kapag may inutang, may nakikita. VP also expressed frustration po over the San Juanico Bridge being promoted as a tourist spot. Hindi daw po ito dapat tourist spot. How does Malacanang respond to this? Thank you po. May kasabihan nga tayo, ang hindi marunong tumingin sa pinanggalingan. Hindi talaga malalaman ang katotohanan. Okay, ang tandaan po natin, ang utang na 16 trillion ay kabuuang utang ng gobyerno simula pa noong mga nakaraang administrasyon. At tatandaan din po natin ng ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte, ang naitalang may pinakamataas na naging utang na umabot ng 12.79 trillion as of June 2022. At solong utang po ng administrasyong Duterte ay umaabot po sa 6.84 trillion
as of June 2022 at nagkaroon ng increase ng 115.1% sa pagkakautang. Sa ngayon po, pinipilit ng gobyerno ng ating pamahalaan na maiwasan po na mga pag-utang at ninanais din po ng Pangulo at hinihiling na palakasin pa po natin ating ang pagbabayad ng tamang buwis para tulong ng Bukas Centers, ang paglaki ng PhilHealth coverage, ang murang bigas, ang 3+1 promo ng LRT MRT, ang fuel subsidies na ibibigay, at marami pang iba. Nakalungkot po. Mahirap po talaga. Mahirap puan ang walang alam at walang balak umalam. Mahirap din buksan ata ng bulag at bubulag-bulagan. Thank you, Clay. Sa susunod po ay si Ivy Reyes ng Bilyonaryo. Good afternoon, Yusek. Still on Vice President. In that same speech, she said she regrets teaming up with President Marcos in 2022. That's one. Two, she doesn't think the president will give anything substantial in his zona. And last, while she has no ill feelings for President, she has a problem with his performance, pointing out the lack of direction of the admin. Yun lang po. Thank you. Yun nga po, ulit-ulit ang kanyang issue. Wala na po yatang bago. Dati niya na pong sinabi yan na nagsisisi siya. Pero talaga po sigurong ganyan na mangyayari dahil ang Pangulo po ang nais na mga makakasama niya sa kanyang administrasyon ay nagtatrabaho at mabilis umaksyon. So kung wala po nakikita ang Vice Presidente na maaaring gawin ng Pangulo, ganyan po talaga ang mangyayari kapag ka po hindi binubukas ang isipan at ang mata at ang puso para sa taong bayan. So kung hindi po talaga siya makikinig at hindi niya po titignan ang mga records na nangyayari sa gobyerno, wala po talaga siyang malalaman. Thank you, Ivy. Next po is si Chloe Hufana ng Business World. Good afternoon, Yusek. With the Iranian parliament approving the closure of the Strait of Hormuz and global oil prices nearing $80 per barrel, will this development trigger the activation of the Philippines' oil contingency plans? Actually po, pinababatid ko po sa inyo na magkakaroon po ng meeting ang economic team with the President. At maibibigay ko po sa inyo ang detalye kung anong po ang mga plano. Bukas, kahit po walang pasok sa Maynila, magkakaroon po tayo ng press briefing bukas. Anong oras bukas, Yusek? Maaari ngayon, maaaring bukas, pero bukas ko po maibibigay sa inyo ang detalye. Pero nagpapatawag na po ang Pangulo ng meeting po. Follow-up question na lang, Yusek. How prepared is the Philippines for a potential energy crisis stemming from this situation? And when can we expect the release of official guidelines or response measures? Bukas po, maibibigay ko po sa inyong detalye. Pero as of the moment, maibibigay po ng gobyerno ay ang fuel subsidy para sa ating mga tsuper, sa mga drivers po, para po maibsan naman ang kanilang alalahanin. At para na rin po ito sa mga commuters. Meron pong nakalaan na 2.3 billion, kung di po ako nagkakamali,
billion para po dito sa fuel subsidy na ibibigay para sa ating mga driver po. Kailan i-roll out tong subsidy, Yusek? Bukas po malalaman natin po lahat itong plano po. Thank you, Chloe. Ang susunod po ay si Mr. Sam Medinilla ng Business World. Mrs. Mirror, sorry. Good afternoon, ma'am. Regarding lang po dun sa kanina, balik lang po kayo yung sa debt po, yung 16 trillion. Are we For a still... while po, for a while. 2.5 billion pala ang nakalaan para sa fuel subsidy natin. Ay. Base po dun sa mga ongoing economic developments, yung crisis sa Middle East, are we still confident na marireach po ng government yung 5.3% GDP, debt to GDP target ng DOF po? Naku, yan po talaga ang pinagdarasal natin. Pero sa mga nangyayari po at na hindi na po natin to kontrolado, ipanalangin po natin na maabot pa rin po natin. Pero pipilitin pa po sa abot na makakaya ng pamahalaan at sa mga direktiba po ng Pangulo, pipilitin po natin ma-attain pa rin po yan despite all of this. Tapos sa second question ko po, may update na receive na po kaya ni President Marcos yung copy ng Konektadong Pinoy Bill at saka meron na po ba siyang decision if he will veto it or not? Thank you. Katanong ko lamang po kanina kung may natanggap na po ba siyang enroll bill para sa Konektadong Pinoy. As of now, wala pa pong natatanggap, pero rest assured na kapag po natanggap ito ng Pangulo, pag-aaralan po itong mabuti para po sa lahat ng stakeholders, para po sa mga kababayan natin na nangangailangan po ng magandang internet connection at sa mga service provider din po. Follow-up lang po. Bali may plan po kaya si President na makipag-meeting sa stakeholders na may mga concerns regarding dun sa bill? Sa ngayon, wala pa pong ipinararating sa atin dahil hindi pa naman po niya nababasa kung ano yung Konektadong Pinoy Bill, ang detalye po nito. At malamang po, pwede nating sabing oo dahil po ito rin para naman sa lahat. Thank you, Sam. Next will be Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good afternoon. Yusek, nagpahayag po ng pagkaalarma ang ilang world leaders kasunod ng naging aksyon ng US na pagbomba po sa tatlong nuclear sites ng Iran. Ang sabi ng ibang mga world leaders ay nananawagan sila ng restraint at yung iba naman ay nananawagan sa Iran na makipag-usap sa US at Israel. Sa panig po ba ng Malacanang, sa panig po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ano po ba yung naging pahayag niya dito? Opo, ramdam po ng Pangulo, ramdam po ng gobyerno ang alalahanin ng mga leaders ng iba't ibang bansa dahil sa umiinit at tensyon sa rehiyon. Ang panawagan din po ng Pangulo ay magkaroon po ng mapayapang pag-uusap at diplomasya para po maibsan ang lumalalang hindi pagkakasundo. Kailangan din po manindigan para sa pandaigdigang kapayapaan para maging matatag po ang global community o pandaigdigang komunidad. Yan po ang mensahe ng Pangulo. On the follow-up, Yusek, may bukod po sa pagtaas ng presyo ng langis, ano po ba ang posibleng magiging epekto nito sa atin, sa bansa, sa Magkakaroon Pilipinas? to ng domino effect. Kasi kahit sabihin natin na magkakaroon ng fuel subsidy ang mga drivers natin para sa mga commuters, hindi maiiwasan na iindahin din po ito ng mga sa logistics, sa trading. So, yun po ang ipinagdarasan natin na maiwasan po natin at mabigyan ng magandang solusyon para po hindi masyadong mabigat ang daranasin ng mga kababayan po natin dahil dito sa tensyon na nangyayari sa Israel at Iran. Thank you po, Yusek. Thank you, Ann. One more question from Maricel Halili, TV5. Magandang hapon, Yusek. Yusek, going back on VP Sara's statement, on the part of the President, meron ba siyang regrets also na nakipag-team up siya with the VP? Wala po ako nadidinig sa Pangulo na siya po ay nanghinayang. Kung siya man po ay nakipag-team up sa Vice Presidente. Sa ugali po ng Pangulo, hindi po natin madidinig ang ganung mga klaseng negatibo mula sa kanya. Wala po tayong aasahan na anumang paninira kanino man. So, yan po ang Pangulo. Kung may nagsisisi man na sa kanya ay maka-team up siya,
It's their loss, not the president's. Last na lang. Kasi tinawag ni VP na budol yung ginawa daw ni PBBM. Your thoughts on that? Budol? Talaga? Hindi ko alam kung sino ba ang nambudol. Hindi natin alam kung sino ba ang nambubudol. Sa panahon, sa nakikita po natin na pagtatrabaho ng Pangulo, sa pag-uutos sa amin na focus sa trabaho at hindi pamumulitika, sino ba talaga ang nambubudol? Last question po from Mr. Ivan Mirina, GMA7. Still on the tension in the situation in the Middle East, may mga pangamba po ang marami, lalo kalat sa social media, ito na raw ang World War III, etc. Maraming mga ganyang impormasyong umiikot. What does the President want to tell the Filipino people about what to brace for and the actual situation? Ano ho bang kailangan natin pag-ingatan dito at anong kailangan isipin ng mga tao sa gitna po ng nangyayaring ito? Una-una, ang gustong iparating ng Pangulo, handa po tayo sa anumang mangyayari at lahat po ng pangangailangan ng taong bayan ay tutugunan po ng pamahalaan. At wag po sila mag-alala dahil ang gobyerno po ngayon ay nagtatrabaho para sa ating lahat. Wala na pong katanungan, Yusek. Bago pala po. Okay. Dalawa kasi napagsabay. Okay. Sabi nga natin nakakaalarma ang kakulangan sa kaalaman. Nagiging sanhi ito ng kasinungalingan. Tandaan mo natin, ang San Juanico Bridge, ito po ay simbolo ng kagandahan at engineering capabilities nung panahon, nung 1973. Siguro karamihan sa inyo, karamihan sa atin, hindi pa pinapanganak. Pero hanggang ngayon, nakatatag pa rin, nandiyan pa rin, ang San Juanico Bridge ay kailangan lamang ang rehabilitation. At tandaan po natin, hindi po sa sukat o haba or iksi o haba ng tulay, masasabi mo na ang isang tulay ay dapat gawing tourist spot. Tandaan natin, ang San Juanico Bridge ay mayroong 2.16 kilometers na haba. Ang Golden Gate ay mayroong 2.7 kilometers. Pero ang Golden Gate sa San Francisco ay pati yung This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod.
ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon matapos ang isinagawang press briefing mula sa Malacanang kasama si PCO Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Samantala, dadako naman tayo ngayon sa ating regional news. Unahin muna natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Tuguegarao, mga barangay na madalas maapektuhan ng bagyo sa Region 2 patuloy na binibigyang kapasidad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang detalye ng balitang ito mula kay April Racho. Sakbaypay, dagiti na palalo pa nagtudtudo na in kalikaguman ti Department of Social Welfare and Development wenno DSWD Field Office 2. Ti panang isuro ka dagiti munisipyo kan syudad daging iti barangay tapno maimatunan a nasayaat dagiti evacuation center kan dagiti maibakwit a pamilya wenno individual. Iti ili ti Gonzaga ti kaudyan ket naisayang kat ti 3-day training on camp coordination and camp management and internally displaced persons protection kadagiti barangay Akanayo na mapektaran ti Didigra. Gandat dahito at training ang mapasaya at disaster preparedness and response capacities iti community level. Dumanon iti 40 kat may isang individual dagiti nakipasat apakairamanan dagiti barangay kagawad, barangay nutrition scholars, barangay health workers kan dagiti katuan ti pamilya. Nagkori dahito nga inisyatiba babaen iti suportar ti Assistance and Cooperation for Community Resilience and Development Incorporated wenno Accord anang pondo iti training kaspasat iti commitment da at tumulong para iti local resilience kan parang papigsa kadagiti grassroots stakeholders. Data ti damag manipud Tuguegarao City dahito ni April sa Lucan Racho para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, April. Yan ang ulat mula sa Tuguegarao. Samantala, dumako naman tayo sa Baguio. Department of Education o DepEd sa Baguio nakapagtala ng inisyal na 62,000 enrollees para sa school year 2025-2026. Ang detalye ng balitang ito mula kay Jong Munar. Dumano nun iti 62,232 iti inisyal nga bilang dagiti learners when estudyante ang nag-enroll iti elementarya kan sekundarya para ti school year 2025 to 2026 dito yung syudad di Baguio. Sigun kini Dr. Soraya Faculo, Schools Division Superintendent ni Baguio City, as of June 20, 2025, katagdagok 56,790 ti bilang dagiti nag-enroll iti public schools, kabayatan nga 5,442 iti nag-enroll iti private schools. May basar ti datos dagiti nag-enroll ti elementarya kadagiti public schools ket 32,273, 18,635 iti junior high school, bayata 5,882 iti senior high school. Iti banag iti private schools ket 1,583 iti elementarya, 1,396 iti junior high school, ken 2,442 iti senior high school. Nupay kastay nyo na unay ni Dr. Faculong ang tultuloy iti panagawat da iti enrollees iti public schools kadagiti masungad nga lawas tapno maakamudar dagiti dadduma ang naladaw nga nag-enroll kapot iti naduma-duma rason. Punteriya ti Department of Education Baguio ang makapag-enroll iti
iti inang mapulok at 3,000 nga learners para ti public schools itang atawen ken 20 at 9,000 iti private schools. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Monar nangipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Jong. Yan ang ulat mula sa Baguio. Samantala, dumako naman tayo sa Virac. Philippine National Police Catanduanes nagsagawa ng anti-terrorism, anti-bullying at drug awareness lecture sa Caramoran, Catanduanes. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rosie Nieva. Como parte kang padagos na kampanya kontra terorismo asin illegal na droga, nagkondusir nin Community Anti-Terrorism, Anti-Bullying asin Drug Awareness Lecture ang mga kapulisan kan 2nd Provincial Mobile Force Company sa mga estudyante kan Supang Datag National High School, Barangay Datag East, Caramoran, Catanduanes. Obheto kang programa na magtaunin tamang kaaraman sa mga hobenes dapit sa maraot na epekto kan pagbali sa rebeldeng grupo, bullying asin paggamit nini pinagbabawal na bulong. Sigon sa 2nd PMFC, ang siring ng mga aktibidad ang importanteng lakdang nganing mapahewas ang kamalayan kan mga hobenes sa mga humakan radikalisasyon asin droga, siring man nganing maisulong ang katuninongan asin kaayusan sa mga komunidad sa probinsya. Padagos subuot na makondusir nin siring ng mga programa ang kapulisan, como parte kan sa indang promesa na magserbi asin magtaonin proteksyon sa publiko urog na sa mga hovenes. Gikan sa RP Virac, ako si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rosie. Yan ang ulat mula sa Virac at kabuang ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Cebu. Pinakaunang Regional Rehabilitation Center for Youth binuksan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Cebu. Ang detalye ng balitang ito mula kay Jessa Agua Ilanan. Bukas na ang 11 pasilidad sa gobyerno aron ma-rehabilitate ang mga kabataang babae sa Central Visayas. Ang Regional Rehabilitation Center for Youth for Girls gitukod isip parte sa gitawag og Restorative Justice Program sa gobyerno, diin hatagan og kahigayunan nga magbag-o ang mga Children in Conflict with the Law o CICL. Ang pasilidad sa Department of Social Welfare and Development maong gitumbok nga alternatibong pamaagi aron masigurong mabalik sa komunidad ang mga batang nakalapas sa balaod. Mismo si DSWD Secretary Rex Gatchalian ang nanguna sa pagbukas sa pasilidad, kauban sila si Committee on Family Courts and Juvenile Concerns Vice Chairperson Associate Justice Geraldine Fiel Macaraig ug DSWD Assistant Secretary for Legislative Affairs Elaine Falyarcuna. Matod sa kalihim tumong sa ahensya nga makabot ang malungtaron nga epekto sa pasilidad dili lamang mismo sa CICL apan sa tibuok komunidad diin hilakip ang maong bata. Lakip sa RRCY mao ang dormitory, therapy room, activity area ug uban pang specialized services aron matabangan ang mga residente nga magbag-o. Anaa mahimutang ang RRCY sa sitio Baha-Baha, Tayud, Consolacion, Cebu. Kinsa gibuksan kauban sila si DSWD 7 Regional Director Shalane Marie Lucero, Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director Trisha Claire Oco ug giblisingan ni Father Eugenio Docoy Jr. SVD. Gikan sa RP1 Cebu, sa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Jessa mula dyan sa Cebu. Samantala, dumako naman tayo sa Iloilo. Rojas City Government handang magpaabot ng tulong sa mga kapisnon sa gitna ng Iran-Israel crisis. Ang detalye ng balitang ito mula kay Hope Torrechante. Nangako ang Public Employment Service Office ng Rojas City na magbibigay ng tulong sa mga overseas Filipino worker mula kapis na nangangailangan ng suporta sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Ayon kay Caroline Dadivas, Peso Manager, handa ang pamalaang lungsod ng Rojas na magpaabot ng tulong sa mga OFW, kabilang na ang financial assistance para sa mga kapisnon na pipiling umuwi dahil sa nasabing krisis. Sa ngayon,
naman, may itinalagang help desk ang Peso Rojas City para sa mga OFW at kanilang pamilya na nangangamba sa kalagayan ng kanilang mga mahal sa buhay. Bukas rin ang kanilang linya sa numerong 6207227, umaaring personal na dumulog sa kanilang opisina sa ikatlong palapag ng Rojas City Hall para sa mga katanungan at iba pang alalahanin. Mula sa Iloilo, Hope Torrichante para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Hope. Yan ang ulat mula sa Iloilo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Butuan. Mga mangingisda sa Surigao del Sur nabigyan ng bangus fingerlings mula Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, Caraga. Ang detalye ng balitang ito mula kay Jocelyn Morano. Sadya og nahimong mabungahon ang pagbutang og mga bangus fingerlings sa Norwegian type fish cage nga gitugyan ngadto sa Kantilan Fish Cages and Fish Pond Operators Agricultural Cooperative dito sa lungsod sa Kantilan, Surigao del Sur. Pinaagi kini sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng BIFAR Caraga ang suporta sa lokal nga panginabuhian sa mga mangingisda sa lungsod sa Kantilan ilawom sa Aquaculture Productivity Enhancement Program sa probinsya. Ang pagbuhi og mga bangus gilaumang madumala og tarong sa nasangkit nga kooperatiba para molambo ang kahimtang dili lang sa mga miyembro apan sa tinatibok ang komunidad kansang panginabuhian na naagasalig sa pangisda. Ang Norwegian type fish cage usa ka high-end aquaculture technology diin kumpara sa kaniadtong gamit nga mga bamboo fish cages, mas lig-on kini nga klase hinungdan nga mas pulong kadugdugay. Gituyo usab sa BIFAR ang dekalidad nga klaseng similya sa bangus nga mao ang garungan kay inig harvest moabot ang gidak-on niini sa 5 to 7 inches nga siguradong taas ang kitaon sa mga mag-uuma. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Jocelyn. Yan ang ulat mula sa Butuan. Samantala, dumako naman tayo sa Marawi, inspeksyon ng ilan sa mga infrastructure project at temporary learning space sa Marawi, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Samantala, mga proyekto inaasahang magpapabuti ng serbisyo publiko sa lungsod. Ang detalye ng balitang ito mula kay Johania Yusuf. Piyaguluan na ni President Ferdinand Marcos Jr. man to gawin sa inspection o mga project sa isa Marawi Lagi Report Integrated School ag General Hospital. Si President sa sagungsungan sa temporary learning space ko inilay niyan. Apata the TLS aron di maganad sa 720 learners pun ko 5 eskwelahan sa most affected area. Isa kong masaw to aketiduwa na Marawi, kurago na 2017. Isa, pakipanggagana ni President na so kakapasad o perimeter fence o di na alad o Marawi Integrated School kaan makakasoy sa mga pupils si ko mas mala agumapia mga eskwelaan. Makaliliusan na inilay ni President so pagampagana General Hospital sa isa Marawi 100-bed capacity. Kabasay Dr. Ali Delidiga City Health Officer, malay niya kipantag labo ko kadakal di makipamulong sa may Pakpak Medical Center kaan sirang kalbo sa mga pasyente. Aya polim yung ni President nagyang kay Marawi Port kabaloy apendensalan o mga lanchas isa intero alanaw der. Dia si Johania Yusuf pun sa Marawi para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Johania mula dyan sa Marawi. Yan po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ang ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala,
Antabayan na naman po ang ating mga segmentong Balitang Negosyo, Balitang Pampalakasan at Balitang Showbiz sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Nilagdaan na at ipinaliwanag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Implementing Rules and Regulations ng Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program o ETIAP Act. With the signing of the IRR of the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program or ETIAP Act, we reaffirm a crucial principle. Experience is just as valuable as a formal education. Sa ilalim ng ETIAP Act, maaari po nilang gamitin ang kanilang mga karanasan upang makamit ang kanilang diploma. This law gives our fellows who were not able to finish college a second chance. Binigyan din ng Pangulo na naniniwala siyang kaya ng mga Pilipino na maging matagumpay anuman ang kanilang kalagayan sa buhay. Huwag kayong humintong mangarap. Ang tunay na sukatan ng dunong ay ang kakayahan ninyong harapin ang mga pagsubok upang matupad ang inyong mga pangarap. Naniniwala po akong patunay kayo na walang limitasyon ang kayang abutin ng bawat Pilipino. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Kasabay ng pagdiriwang ng anibersaryo ng kasarinlan ng Pilipinas, binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang kanyang pamahalaan ay nagsisikap na tugunan ang bawat pangangailangan ng mamamayan upang mas madama ang tunay na kalayaan. Sa bagong Pilipinas, hindi kasalanan ang pagbibigay ng opinyon at lalong hindi mali ang kritisismo. Bagkus ito ang nagbibigay buhay at kinang sa ating demokrasya. Ang totoong kalaban ng kalayaan ay ang pagiging manhid. Manhid sa hinain ng taong bayan, manhid sa kalagayan ng ating kapwa, manhid sa kapakanan ng ating bansa. Nag-iwan naman ng hamon ang Pangulo para maiwasan ang pagsasamantala sa ating kalayaan. Ang mga kasinungalingan walang hangganan, mga balitang walang katotohanan at maling impormasyon, ito ang mga salot sa ating kalayaan. Maging mapanuri tayo lagi. Alamin natin ang totoo. Labanan ang mga kasinungalingan. Piliin natin maging tapat kahit walang nakakakita. Piliin natin na manindigan, lalo na kung may nagkakamali. Piliin natin ang pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Inatasan ng Securities and Exchange Commission na SEC ang lahat ng financing at lending companies na nagpapatakbo ng online lending platforms na magkaroon ng landline telephone connections na nakarehistro sa kanilang tanggapan. Sa inilabas na kautusan ng SEC, kailangan ang mga landline ay nakapangalan sa kumpanya at nakalink sa address na nakasaad sa kanilang Articles of Incorporation. Ayon kay Financing and Lending Companies Division Assistant Director Kenneth Kimio, may 15 araw ang mga kumpanya upang magsumite ng billing statement bilang patunay ng pagsunod. Binibigyang diin ng SEC na ang paggamit ng landline
kumpara sa mobile numbers ay nagbibigay ng mas malinaw na komunikasyon, mas maasahang serbisyo at mas madaling ma-verify ang pisikal na lokasyon ng negosyo. Kung wala pang nakakabit na landline, kailangang magsumite ang presidente ng kumpanya ng isang notarized affidavit na nagpapatunay na nagsumite na sila ng aplikasyon para sa linya, kalakip ang patunay na aplikasyon. Kapag ito ay na-install na, kinakailangan namang isumite ang patunay ng pagkakabit sa loob ng 3 araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Iniulat ng Public-Private Partnership o PPP Center na nadagdagan ng 53 ang parating na proyekto sa pagitan ng gobyerno at pribadong sektor. Ipinakita sa datos na ipinalabas ng PPP Center na ang kabuang paparating na proyekto ay nasa 230 na nagkakahalaga ng 2.61 trilyong piso. Kabilang sa mga proyekto ay ang Rizal Park Western Development Project, Power Generation and Distribution sa San Vicente Flagship Tourism Enterprise Zone, Customs Processing System, Kingsfield Gold and Leisure Cebu, PPP sa lahat ng air navigation services sa Pilipinas, Clark Integrated Transport System, Philippine Postal Corporation, Public-Private Partnership at Postal Identity Card Proposal, New Clark City Information and Communications Technology Passive Infrastructure, bidding para sa management and operations of cargo handling at iba pang port-related services ng Port of General Santos at bidding para sa management and operations ng cargo handling at iba pang port-related services para sa clustered ports ng Balingoan at Tiasaan. Nadagdagan din ng bidding para sa management and operations of cargo handling at iba pang port-related services para sa ilan pang mga puerto. Sinabi ng PPP Center na ang ilan pang proyekto na napasama ay ang pagpapagawa ng constellation ng Earth Observation Satellite, pagpapagawa ng telecommunication satellite, Project Iloilo General Hospital at Tabaco City 4PH Project. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas nitong Lunes, ika-23 ng Hunyo, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 57 piso at 22 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 39 na sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 44 na piso at 39 na sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 7 piso at 77 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 29 na sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 76 na piso at 73 sentimo. Nasa 65 piso at 67 sentimo ang euro. 41 piso at 60 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Rial ay nagkakahalaga ng 15 piso at 25 sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman po sa sports balita, updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nalagpasan na ni Filipina tennis star Alex Ayala ang top seed ng qualifiers na si Hailey Baptiste ng Estados Unidos, 6-7, 7-6 at 6-1 nitong linggo sa second round ng Eastbourne Open qualifying draw para makapasok sa main draw ng torneo sa United Kingdom. Pagkatapos ang dikdikang 2 sets, dinomina ni world number 77 Ayala ang world number 56 na si Baptiste sa third set,
para kunin ang maagang abante 5-0 bago kunin ang panalo sa laban na inabot ng 2 oras at 47 minuto. Sa first round, tinalo ni Ayala si Turkish Zeynep Sonmez 6-1 at 6-3. Nitong nakarang linggo, maagang umalis ng Nottingham Open sa Great Britain pagkatapos matalo kay Magda Linette ng Poland sa main draw round of 32 ng torneo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kinuha ng San Beda ang serbisyo ni Kung Fu Reyes para maging head coach ito ng kanilang women's volleyball team. Lumabas ang anunsyo pagkaraan ng 2 linggo nang tumiwalag na si Reyes sa University of Santo Tomas kung saan ang veteranong coach na si Shaq De Los Santos ang pumunan ng kanyang posisyon. Kahit na may bago siya sa koponan, mananatili pa ding program director ng UST Women's Volleyball si Reyes. Papalitan ng 44 anyos na si Reyes si Edgar Baroga at interim coach Joshua Noda para manduhan ang Lady Red Spikers. Naging ikalimang coach din si Reyes sa loob ng 5 seasons na humawak sa Lady Red Spikers. Sa UST, ginabayan ni Reyes ang Tigresses sa 2 finals appearances at 5 Final Four sa UAAP. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pagwawakas sa ating segmentong sports balita, magkakaroon ng batang big man ang University of the Philippines pagdating ng UAAP Season 88 kung saan ang produkto ng National University Nazareth School na si Migs Palangka ay sumama sa Fighting Maroons. Magiging eligible na maglaro ang 6'7" forward na si Palangka sa parating na season at mayroon siyang 5 taon na pwedeng maglaro sa liga. Sinabi ni UP head coach Goldwyn Monteverde na kinakailangan talaga nila ang matatangkad na players at malaking tulong ang pagdagdag ni Palangka sa lineup ng Fighting Maroons. Nag-average si Palangka ng 9.1 points sa 57% shooting, 7.4 rebounds at 1.1 blocks sa UAAP Season 87 na unang nagsabi na sasali siya sa Bulldogs, supalit na pagdesisyonan siyang pakinggan ang mga offer sa ibang koponan bago pinili ang UP. Kamakailan lamang ang dating Far Eastern University standout na si VJ Pre ay nakapag-commit na din sa UP, subalit hindi muna ito makakapaglaro sa susunod na season para mapagsilbihan ang 1 taon na residency. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang pinakauling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating balitang artista na ihatid sa inyo ni Steph Vicente sa pagbabalik po ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang po ng ilang palala. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format, anytime, anywhere, from Manila, Philippines. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang chika Dora Steph Vicente umahatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakaharap ng entertainment press si Janine Gutierrez sa launching niya bilang endorser ng isang healthcare plan nitong Biyernes, June 20.
Inusisa siya tungkol sa deklarasyon ni Jericho Rosales sa burol ng Mamita Pilita ng aktres. Paglilinaw ng kapamilya actress, quote-unquote, actually that's funny because it wasn't really a hard launch. It wasn't an announcement. Everybody went up para magbigay ng message, nagpakilala na kung bakit sila nandun. Like Diego Gutierrez, yung kanyang kapatid, kumanta, "Ako po si Diego, ako po yung apo ni Mamita." Or even si Sir Gary Valenciano, "I'm here because of Mamita." Like everybody, of course, parang yun yung introduction mo sa isang event, so nakakatawa na yung pickup nila was nag-launch. But it was really just an introduction. Syempre, hindi naman lahat ng tao doon ay nakilala na niya. Even ako, like, I don't even know everybody there sa dami ng mga malalapit kay Mamita at kay Mama Guy. So parang polite lang na magpakilala. Dagdag ni Janine, quote-unquote, "But you're right, sobrang grateful ko sa support niya talaga, as in sobra-sobra, kaming buong pamilya." Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang chika, may bubog pa rin kay Kylie Padilla ang pagkasawi ng karakter niyang si Amihan sa kapuso fantaserye na Encantadia noong 2016. Ang seryeng ito ay reboot o remake ng 2005 kapuso fantaserye na may parehong titulo. Sa original na teleserye, hindi namatay ang karakter ni Amihan na ginampanan noon ni Iza Calzado. Pero sa 2016 remake, kinailangang patayin ang karakter ni Amihan nang ipagbuntis ni Kylie ang panganay na anak nila ng aktor na si Aljur Abrenica. Nitong Lunes, June 16, nagsimulang umere sa GMA7 ang sequel ng Encantadia, ang Encantadia Chronicles Sangre. Ikinatuwa ng fans na kasama pa rin dito ang 2016 Sangres na sina Kylie bilang Amihan, Glyza De Castro bilang Pirena, Gabby Garcia bilang Alena at Sanya Lopez bilang Danaya. Sa pilot episode, tampok ang 4 na Sangres pero ito ay flashback kung kaya't buhay pa ang karakter ni Amihan. Mas consistent ang presence ni Glyza, Gabi at Sanya sa Sangre dahil buhay pa rin ang kanilang mga karakter. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong chika Dora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Ven Blones. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig po ninyo ating mga segmentong Balitang Negosyo, Balitang Pampalakasan at Balitang Showbiz. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito, sa ating mga executive producer, kina Steph Vicente at Jerome Toledo, sa mga nakasama natin sa ating technical side, kina Susan Aizon, Milo Jonela, Hiro Lucero at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa mga samahan natin na nag-ulat para sa ating mga segmento, para sa ating Balitang Negosyo at Balitang Pampalakasan, kay Leo Magpayo sa ating Balitang Showbiz, kay Steph Vicente at sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.